Tatanggapin natin ngayon ang challenge kung talaga bang madali ang maging isang farmer o kaya naman ay farm caretaker. Yan ang challenge natin for today. At alamin nga natin kung talagang kakayanin ba o mag-give up. Halika, subukan natin. So ngayon, una muna natin gagawin ay papakainin yung mga kalabaw tsaka yung baka. Pero ito kung makikita nyo, ito yung mga kinakain nila, ito yung mga damo. Pero hindi raw ito po pwede na ganito kalaki o ganito kahahaba yung mga damo dahil minsan ay tinatapon lamang. So dapat ay gigilingin muna siya o papaliitin muna. Mas madaling makain ng mga baka at ng kalabaw. Lalagay natin dito. Yan. So may blade dun sa loob. Hindi siya mano-mano na talagang pipilasin mo isa-isa yung mga damo. So, mas mabilis dahil dito gumagamit na tayo ng machine. Pero ingat nga lamang kasi may blade yan. So, sharp yan na posibleng makaputol din ng kamay. So, ngayon Kuya Re, ang gagawin natin, kukunin na natin to at kapakain natin. Mabigat pala to, no? Seka lang. So, medyo mabigat po siya. Kaya na isang tao, kaya niya. Pero pagka ako, kailangan ng katulong. So, yan. Ito yung, naku, parang, ayan, hindi pa sila, Teka, ay, sorry, naanuhan yung kalabaw. Okay na po yan, ganyan kadami po. Tapos itong baka, bigyan ko na rin. O, yung mga baka hindi na makaano. So, dapat medyo mag-ingat din kasi baka hindi mapansin yung kamay. Sayang yung iba. Yan. So, bukod po sa mga, dito sa ganitong pakain na damo, ano pa po yung, ano pa po yung mga kinakain nila? Yung sabal. Ano po yung sabal? Ng tukwa. Wala po tayo nun? Wala pong ngayon dahil hindi pa bumili. Pero itong ganitong busog na sila nito. Oo. Hindi ba sila nangangagat, kuya? Pagka akala nila damo yung pagkain nila. Yan. Kadalasan niya 4 na beses daw kumakain yung mga kalabaw, tsaka itong baka. Yan. So, dapat ay parte-parte kayo dyan. So, meron tayong 70 na kalabaw, tsaka 25 na mga baka. So, kaya kailangan hindi magugutom. Wala pala to. Yun yung kumakain, no? Kumain ng madami para lumakas. Woo! Mabilis sila makaubos Ngayon, matapos nga yung pagpapakain naman, kailangan ang gagawin naman ay linisan yung mga kalabaw at yung baka. At yung gagawin natin, gagamit tayo ng hose. Especially ngayon ay mainit. Summer na, sobrang init. Kailangan din ay presko sila. So, subukan natin at gagamit tayo ng hose. Ganun na makainit. Yan. So, para mapreskuhan sila, linisin, tatanggalin natin yung mga putik-putik sa kanila. Yan. So, preskong Ay. Teka naman sa ako. Nakakapaligo sila. Teka, parang hindi ko abot. So, mamaya ay kailangan nandun din tayo sa loob para talagang malinis natin yung mismong kalabaw. Ayan, habang kumakain sila, ayan, tatanggalin natin. Kailangan matanggal yung mga nila Sa tingin ko naman, gustong-gusto nila dahil nga sa init ng panahon. Kaya gusto rin nila na tatanggalin yung mga
Sabi nga yung iba ay i-scrub pa sila. So, sana hindi siya magalit. Medyo malago yung buhok nito. Tanggalin natin yung mga putik-putik sa katawan niya. So, para lang din siya nagka-car wash. Kung napapansin nyo nga, dito sa may paanan niya, kita mo dito sa paa. Ayun yung paanan nila kasi talagang maputik eh. Dahil syempre yung mga dumi nila naiiwan dyan, naaapak-apakan din nila. Kaya talagang dumudumi yung mga kalabaw. Dapat ay linis-linisin natin. Yan. Okay, dito. Yan. Natakot siya. Natakot bigla. Yan. So, sa taas? Yan, layo. Lumalayo siya bigla eh. Teka lang. Sayang tubig. Teka, hirap na. Yan. Sa kabilang side. Tapos dito, Marco. Isura mo ako. Ay, video. Okay. So, punta tayo dito sa pen. Pamasira. Marco. Yan. Pasok tayo dun sa may madumi. Ano ba to? Nabubuksan to? So, extra challenge yung pagpasok dito. Ayan. So, nandito tayo ngayon. Dito na tayo sa loob ng isa sa madumi. So, ito sa tingin ko yung isa sa pinakamahirap na ginagawa ng mga farm caretaker. Kung saan nga ay lilinisin yung mga pupu o yung mga dumi-dumi. So, iwas. Sabi nga, kailangan iwas. Huwag silang gugulatin yan. Dahan-dahan. So, yung mga pupu nila ay kukunin. Kasi matapos yung pagliligo nila, pumutik dito. Kaya, yan. Kain ka lang dyan, kuya. Kain ka lang dyan. Yan. So, ito yung pupu na... Yan. In fairness naman, hindi naman siya ganun kabaho yung kanilang poops. Dahil, siguro nga, hindi naman, ang kinakain naman nila is mga damo. Kaya hindi ka mababahuan sa kanila. So, syempre, yung iba, kailangan, yung sikmura nila, matibay din. So, yan, pagka naipon na natin yung mga pupo nila, ang gagawin kasi, ito naman, yung pupo nila, ginagamit naman tong pataba. So, dadalhin naman natin dito sa kabila. Gamit tayo ng pala. Tama ba? Hindi ko makuha lahat. Teka. What? Unti-unti na lang. Unti-unti na lang. Yan. So, pataba o fertilizer. Maganda yan dahil sa mga halaman. So, yan. So, yan. Pero papansin nyo dahil kakakain lang, mamaya-maya ay pupupo na naman. So, kunin lang natin. Parang daspa na lang to. Para ano. Pasintabi lang po dun sa mga kumakain. Ayan. Makasigurado. Ayan. Wala ba tong walis tingting? Wala na bang walis tingting? Ganito lang? Ganito lang. Yan. Importante na nililinis syempre yung kanilang kulungan. Sa safety nila,
Siyempre, para hindi nga iwas mga langaw din. Kanina kasi napansin natin habang yung sa pupo nila, yung iba nilalangaw. Meron pa siya ditong medyo maano pa. Oh, papaliguan ka ha. Yan. Parang ang sarap din makiligo sa kanila dahil sa sobrang init. Yan, pati yung mga wet packs nyo. Yan, tinatanggal natin yung Sabi naman ng mga farm caretaker, hindi naman sila naninita. Mababait yung mga kalabaw na to. Pero ingat-ingat pa rin. Marami pa rin siyang mga Ayan. So, press ko na sila. Alabas ako. Okay. Malaki yung bota. Tapos tayo sa isang kulungan, pero marami pa yung mga kulungan na yun. Ngayon naman, natin yung isang baka naman. Importante pag naglilinis, syempre yung damit mo, hindi na kailangan kagad talaga madudumihan ka at nakabota ka. Ayan. Kita mo ba? So, ito naman, dito naman tayo sa baka ngayon. Ito papalain lang natin ng mabilis. Hirap. Nasaan yung pang Ayan. Tapos, itatapon natin dito. Yan. Yan, habang tayo, may naglinis. Nagwiwi pala. So, yan. So, pagkatapos, ay okay na at malinis na sila. Ito itatapon dahil gagamitin tong pataba o fertilizer para sa mga plants din. So ito, dahil nga luma na yung tubig, kailangan kasi, syempre, malinis din na tubig yung kanilang iinumin. So, tatanggalin natin yung mga tubig dito para nga mapalitan natin ng mas malinis na tubig. So, ayan, parang pwedeng ilinisin na rin yun doon. Ayan. Pwede natin panligo na sa kanya para hindi sayang yung tubig. Sabihin, hindi nila nauubos. Hindi nila naubos yung dating tubig. Kailangan natin palitan. Medyo nagkukonsumo rin ng oras. Kasi, kaya kailangan mabilis. Ulat ako. Teka lang. Saglit lang. Parang nangingilala siya. Oh, tumuloy na ako niya. Ha? Tumatay ba na siya? Akala ko. Grabe ka naman. Talagang tumitig sa akin para makapupo. Tinan mo na kung gaano kadami yung isang tumpok niya na tinahin na ganyan. Kailangan mo pa rin kukunin mo na naman yun. Yan, so nalinis na natin. Tinira natin ng konti yung mga damo-damo. Tapos ito, bibigyan natin sila ng tubig. Bigyan natin sila ng tubig. Malinis na tubig para makainom sila. Ano to pupunuin? Gano'ng kadami ba yung tubig nito? Kalahati. So, kalahati nitong lalagyan nila. Ang pala ng tubig. Water. Drink your water.
Oh, gusto mo doon sa ano? So, natapos na nga yung one-day challenge as a farm caretaker at pag-aalaga ng mga kalabaw at ng baka. At ang key takeaway ay talagang kailangan ng sipag, tiyaga at malasakit sa mga inaalagaan. Parang agring-agree siya dun sa sinasabi ko dahil habang sinabi, biglang umihi siya. Dami palang umihi nun. Grabe. Hindi naman ako nababasa. Oo. So medyo may talsik lang ng konti pero okay lang. Dahil simpleng buhay, simpleng ginagawa, talagang marangal na trabaho na talagang saludo po sa mga farm caretaker. Ako si Faith Del Mundo, hatid ang magandang kwento.